Hello, magandang araw po sa ating lahat sa naman sulok ng mundo. Welcome back po sa aking YouTube channel. Ito po ang inyong Ma'am Shitty ng Ma'am Shitty Tindera po ng mga Kapampangan. For today's video naman po, i-share ko naman po sa inyo ang aking mga niriripak na paninda. Kung ano-ano po yung mga niriripak kong paninda, kung magkano po yung puhunan, at kung magkano po yung maaari nating kita. Yan naman po ang i-share ko sa inyo ngayon sa aking video. Kaya stay tuned lang po kayo. Ito mga kasari, mga kamamshi, ang binili ni Daddy Bear ngayon natin paninda na malagkit, harina, sugar at saka cornstarch. Bali, ang total ng kanyang pinamili is, ayan, 11,320. Nagpabili tayo ng dalawang harina, isang sako ng sugar wash, malagkit, cornstarch, at saka isang sako din ng sugar na brown. Ayan guys, overtime kami. Time check is magna-9 na ng gabi. Magna-9 na ng gabi at kami mag-overtime, magkikilo ng sugar. Ayan, kikiloyin ni JR yung sugar namin at si Daddy Bern is nangingilo ng harina. Bali, tatapusin namin yung mga nakabukas na kasi para hindi sila malagyan ng puto at ng langgam. At kasi wala na rin kaming nakaripak, para bukas is meron kami mabenta sa mga customers. So, ayan, guys. Hindi ko alam kung anong oras kami matatapos mag-repack ngayong araw na to. Ayan, mga kamamshi, nasa pangalawang sako na tayo ng ating harina. Kikilohin na natin. Yung isa, natapos na ni Daddy Bear. At ako naman yun ang magko-continue sa isang sako. Habang si JR kinikilo yung ating asukal. Ayan mga kasari, closing time na hindi namin natapos ang aming kinikilo yung asukal. So bukas na lang natin yan bibilangin kung magkano. Time check is 11:10 na ng gabi. Ayun, 11:10 na ng gabi. So sarado na tayo. Bukas naman. See you tomorrow guys. Ayan guys, good morning, good morning. Ayun, time check is 7:40 na ng umaga. Ayan, 7:40 na umaga. Kagabi is nag-overtime tayo. Natapos tayo mga 11:30 na yata. Kasi kailangan nating tapusin yung mga bukas na asukal kasi baka langgimin. So, ayan yung natapos namin. Natapos na namin yung brown sugar. So, ngayon namang umaga, tatapusin namin ang wash, sugar wash. Ito yung sugar wash. At after itong malagkit. Tapos after yung cornstarch, yun naman ang ating kikiluhin. So, ayan ang ating gagawin. Ngayong araw na to, i-continuous natin yung mga nirepack natin. Okay? So, talagang ganyan kabisi ang isang may sari-sari store with poultry supply. Tapos, sa poultry supply, hindi pa tayo tapos kasi may padating pa tayong delivery mamaya. So, ayan. So, araw-araw ang isang pagiging sari-sari store owner is super busy. Maraming gawain, maraming trabaho. Walang katapusan yan kung gusto mo talagang mag-grow ang iyong business. Kailangan hindi ka mag-stop na kumilos. Kailangan araw-araw yan talaga. Araw-araw yung body is busy body. So, ayan guys. I-update ko kayo mamaya kung ilan yung ating nakilo sa sugar kasi minsan sobra. So, i-update ko uli kayo kung magkano yung kikitain sa mga tinakatakal naming paninda. Okay? See you later, alligator. Ayan mga kasari, mga kamamshi, after nating nag-repack ng brown sugar at harina, ito naman ngayong wash sugar ang ating i-repack. Ayan, isang sako yan mga kasari. Dito kasi kaya ako nagbibili ng sako-sako na sugar kasi mas marami ang tubo kasi nakikita ko naman mabenta naman dito sa amin ang sugar. So yun yung dinadamihan ko, bumibili ako ng wholesale kasi medyo mas mataas yung ating kikitain pag once na sako-sako yung ating binibili. At saka yung presyo natin is pwede nating i-level sa supermarket at sa palengke. So yung ibang mga tinatamad na mag-supermarket at pumunta ng palengke kung sugar lang naman ang bibilhin, so dito na sila pupunta sa Arcri Store. So ayan, isa yan sa mga pinaka fast moving kong item, ang asukal, ang harina at ang malagkit. So ayan, samahan nyo ako mag-repack uli ng isang
sakong wash sugar. Okay? Bali pala sa wash sugar, magre-repack tayo ng 20 na tig 1 kilo. Tapos yung natitira is half kilo na lahat. Kasi sa wash sugar ko, mas mabenta ang half kilo kaysa sa 1 kilo. Sa brown sugar naman, ang mabenta sa akin is yung 1 kilo. Ito naman mga kasari, mga kamamshi, ang ating mantika. Patatakal natin, 1 galon. Bali, ang punuhunan nito is 1,030. So, ang bentahan natin per liter is 65 pesos. Ayan. So, meron tayong kitang 270, mga ganon. Ayan guys, magre-repack na tayo ng tag-isang litro. Papakita ko sa inyo mamaya ang kalabasan ng aming pag-repack ng mantika. At ayan mga kasari, natapos na yung 1 galon. Ito yung mga nirepack natin. Nirepack pala ni JR, yan. 1 liter. So, very good na siya sa kanyang pagtatali. O, diba? Hindi na siya messy, guys. Natuto din siya sa wakas. Hindi na yung kalat-kalat. Ayan. At, i-repack niya pa itong 1 galon. O, ayan. So, sa 1 galon, may kita tayo na 270. Yan ang fast moving sa amin, ang mga litro-litrong mantika. Ayan mga kasari, mga kamamshi, natapos na ang ating pagkikilo ng sugar na wash. Malang nagawa natin is 20 na tig 1 kilo. At sa half kilo naman nakagawa tayo ng 60. So, ang total nakikitain natin sa 50 kilos is 4,160. Bali, ang magiging tubo natin is 860. Bali kasi ang puhunan ni wash is 3,300. So, nakagawa tayo ng 4,160. So, yan ang magiging kita natin. 860 pesos. So, di ba? Medyo magandang kitaan talaga pag yung mga paninda mo is nire-repack mo. Kung makikita mo naman sa yung area na ang mga gantong klaseng paninda is mabenta, bumili ka na ng mga sako-sako. Ikaw na ang mag-repack para mas malaki ang kita. At ngayon naman mga kasari, ang ating i-repack is ang cornstarch. Ayan siya, ang cornstarch. 25 kilo siya. Bali half kilo ng sako na 50 kilos. Ayan. So, ang puhunan nito is 910. Ang bentahan natin per kilo is 50 pesos. So, meron tayong kitang 340. Pero bali ang kikilohin lang natin is tig half kilo. So, 25 yun, tig half kilo. Kasi yun ang mabenta sa akin, half kilo. So, ayan. Ang another kikilohin nating paninda. Nire-repack ko yan ng cornstarch para medyo malaki ang ating kikitain. Ayan, nakalahati na natin yung ating cornstarch. Ito yung mga ating finished product. Yan, tig 25 pesos siya, half kilo. So, ayan, i-continuous natin. Nag-break lang tayo ng 10 minutes kasi may bumili. So, i-continuous na natin yan. Abang naman ako'y abala sa aking pagkikilo ng cornstarch, si GR naman is nangingilo ng malagkit. Ayan, kinikilo na rin namin ng tagi-1 kilo. Sa mga nagtatanong bakit namin nire-ready na tagi-1 kilo, kasi para iwas kukutuhin. Kasi malapit kami sa feeds. Yung mga feeds kasi namin is merong mga dalang kuto. So, ayoko mag-transfer sa mga bigas, malagkit, harina, yan. Kaya naka-ready na silang nakakilo. At in the same time, mabenta naman sa amin yung per kilo para hindi na kami nang save time para sa pangingilo. So, ayan, kumbaga, dampot ka na lang ng dampot pag may bibili ng 1 kilo. Tapos, ayun ako sa labas. Sa labas ako nangingilo ng cornstarch. Ayun, doon ako sa labas. Kasi mahangin ngayon kasi wala kaming power. So, nandito ako nasa labas para medyo mahangin. So, tapos, ito pa yung mga naghihintay sa akin trabaho, guys. After namin mangilo, yung mga pinag-grocery ni Daddy Bear, hindi ko pa na-check. Tapos, meron akong biniling gulay, guys. So, mura lang yan. 10 pesos isang tali. Ito. 10 pesos isang tali. Yan, iluluto ko yan mamaya ng may sardinas. Ayan. Spinach siya. So, ayan ang ating mga ganap ngayon sa ating tindahan. Habang walang customer, kaya tayo magre-repack ng mga paninda nating dapat i-repack. At dito naman nilalagay ni JR ang mga nakikilo niyang malagkit na tagi-1 kilo.
Ayan siya. Ang bentahan namin sa malagkit namin guys is 60 pesos. So meron akong kita sa isang sako na 460. So yun ang pinaka fast moving na presyo ng malagkit. Kasi sa palengke guys, ang malagkit is 70 pesos or 65 pesos. Ako hindi na ako nagpatong ng malaki para agad maubos. Fast moving para ma-roll natin ng ma-roll natin agad ang ating puhunan. Ayan na, tapos nang naripak ang ating malagkit. So, ayan, naka-display na yan sa harap. Ayan. So, dadampot-dampot na lang tayo pag may bumibili ng tigi-1 kilo. Ito pa yung mga iba nating paninda na aking kinikilo. Ito yung kokwa. Ito, kinikilo ko siya, tig 20 pesos. Ito naman, hindi naman sako-sako yung, or hindi naman nakasako yung binibili ko. Bumibili lang ako dito 3 kilo, tapos nire-repack ko siya ng tig 20 pesos. Ayan. Bali sa isang 1 kilo, ang tubo ko is 40 pesos. So, nire-repack ko siya ng tig 20 pesos. Ayan siya. So, ito, nakagawa na ako ng 2, 4, 6. Bali ito, 1.5 kasi yung kalahati nabili na. So, 2, 4, 6, 8, 10. So, 10 na balot niya ng tig 20 pesos. Kokwa. So, yung mga gusto nagtitinda ng champurado. Ayan. Kasi di ba meron tayong tindang malagkit. So, yung mga nagtitinda ng champurado, dito rin, para pag bumili sila ng malagkit, meron na akong kokwa. Hindi na sila lalayo, hindi na sila pupunta ng palengke. So, isa yan sa mga technique para dumami at dumagdag ang iyong benta. So, kailangan yung tinitinda mo, iisipin mo kung ano pa yung pwede nilang i-partner. So, meron akong kokwa, meron akong tindang asukal, so meron din akong tindang Alaska condensed. So, di ba yun ang partner ng champurado. At ito naman ang ating nakilong harina. Ayan, nakalagay na rin sa lalagyanan. Sa isang malaking lalagyanan yan. Bali, ito yung 50 kilos. Kasi bumili tayo ng 2 sako na tig 25. So, 50 kilos yung ating nirepack. So, ayan, nakalagay na rin sa isang lalagyanan. Diba? Para mabilis na lang din kuha ng kuha. At ito naman yung ating panindang spoon. Bumili din tayo ng isang sako. Bali, ang puhunan nito isang sako is 750. Tapos, i-repack natin yan ng isang balot na ganito. Yan, na 50 pieces. 50 pieces, ang bentahan ko is 25 pesos. So, bali, 1/4 yun. Bali, maaari tayong kumita sa isang sako ng 250. Yan. Eto, nagre-repack din kami ng, ng tinidor or fork. Kasi kailangan si spoon may partner na fork. So, ayan. Ito pa yung isa sa aming nire-repack na paninda. Disposable spoon at disposable fork. Ito yung paninda nating fork na tig 1/4. Ayan, naka-repack na siya ng tig 1/4 yung fork. So, ayan yung pag may bumili, spoon and fork. So, tig 25 pesos. Ayan siya.